Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning po. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Balikan po natin nung nakaraang linggo. Ano ba yung ating pinagnilayan last week? Ayun. Nawala na. Kinalimutan na. O tinukso tayo ni Satanas, nakalimutan siya at ang kanyang tukso sa atin. O alam na, natandaan na, may hint na. Tukso. Ngayon naman, ay palagi rin sa pangalawang linggo ng Kwaresma ay ang pagbabagong anyo ng Panginoon o Transfiguration. At ang ating pagninilayan sa linggong ito ay yung sinabi ng Ama. No? Yung sinabi ng Ama, ano ang sinabi ng Ama? Ito ang minamahal kong anak. Ano kasunod? Matulog na kayo. Yun po ba? Tutulog-tulog ata no? Ito ang pinakamamahal kong anak. Ano kasunod? Tumunganga na lang. Lahat kasi habang nagbabasa yung lektor no? Again and again. Tinutokso ng demonyo para mawala ang focus sa misa at hindi makinig. No? So, maraming nakatunganga, kung saan-saan nakatingin, lumilipad ang isip. So, ang sabi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ang tanong, marunong ba tayong makinig? Alam na, sagot. No? Marunong ba tayong makinig? Amen! O diba, konti lang sumagot. Nung unang pagbasa, narinig ba natin? O, di ba? Yung unang pagbasa, narinig ba? Tungkol kanino? Kay Abraham. Alam nyo, napakasakit. No? At Isaac, Abraham at Isaac. Napakasakit ng karanasan na ito. Bakit? Alam nyo, ang tagal-tagal hinintay ni Abraham na magkaanak. Sila ni Abraham at Sarah. Alam nyo ba yung kwento nila? No? Yung para lang magkaanak, kinuha pa yung mga katukatulong. Yung mag-asawa, wala talagang anak. Yung talagang silang dalawa. At nung pinagbigyan sila, si Isaac nga, ano bang hiningi ng Diyos sa kanya? Na siya'y iaalay sa Diyos. Ano yung iaalay? Parang tupa, no? Patayin. At anong ginawa ni Abraham? Bagamat masakit, mabigat sa kalooban, nakinig siya at sumunod sa Diyos. Tayo ba marunong makinig? Marunong ba tayong makinig? Kasi tandaan ninyo ano bang ginagamit natin sa pakikinig? Bunga nga po ba? Bunga nga po ba ang ginagamit natin sa pakikinig? Ano? Tenga. At ilan ang tenga natin? Dalawa. Yung dalawang tenga na yan, kapag pinagdikit mo, anong korte? Korting puso. Anong ibig sabihin nun? Tandaan ang tunay na nagmamahal, marunong makinig. Sa mga mag-asawa, hindi mo naman yan papakasalan kung hindi mo mahal Maliwanag, mahal mo yan. Amen? Nakikinig ka ba? Marunong ka bang makinig sa kanya? Pag sinabi ng asawa mo, huwag ka nang uminom, manigarilyo, magbisyo, nakikinig ka ba? O, mga kuya, makinig tayo. No? Oo, masakit sa tenga, paulit-ulit. Pero para sa inyo din naman yun, mga sinasabi. Oo, tinotoyo yan, madalas. No, wala sa mood, tinotopak. No, paulit-ulit. Sermon dito, talak doon. Pero, mga kuya, mga tatay, pakinggan.
Kasi mahal mo naman yan, di ba? At kapag mahal mo yan, papakinggan mo yan. Nagmamalasakit sa'yo. Mga ate, akala nyo, no? Sa kuya lang ha, kay tatay lang. Mga ate, mga nanay na naririto, makinig din naman kayo sa inyong asawa. Hindi lang kayo yung pakikinggan. No? Minsan na nga lang magsasalita, sasagot ka pa. No? Minsan na nga lang bubuka yung bibig, hindi mong papapakinggan. Hindi naman ikaw palaging tama. Hindi naman ikaw yung palaging sinusunod at papakinggan. Makinig din naman, minsan na nga lang magsalita hindi mo papapakinggan. Kasi tandaan ninyo ha, sa mga mag-asawa, ang simula ng pagkasira ng relasyon ay yung wala ka ng oras para makinig sa kanya. At dahil ang pakiramdam, hindi na nakikinig ang isa't isa, kanina na magsasabi, hahanap at hahanap ng iba na may makikinig sa kanya. At doon na masisira ang relasyon. Kaya nga dapat kayo palaging naroroon ipinapadama nyo sa isa't isa na pinapakinggan ninyo kahit paulit-ulit, kahit masakit sa tenga. Kasi kung mahal nyo ang isa't isa, pakikinggan ninyo ang isa't isa. Amen. Mga anak na naririto, mahal nyo ba ang inyong magulang? Kung mahal nyo ang inyong magulang, makikinig ka. Kasi para naman sa'yo yun Tandaan natin ha, ako rin, ako'y anak pa din naman, wala naman ako asawa, syempre. Ako'y anak. Tandaan natin ha, mga anak, lahat naman ng sinasabi ng magulang natin ay para sa ikabubuti natin. At kahit kailan, wala silang ibang hinangad kundi ang mapabuti tayo. Hindi sila naghangad ng masama. Oo, masakit sa tenga, bubungad sa'yo sa umaga, talak dito, talak doon, sermon. No? Paulit-ulit. Pero palagi nating tatandaan, lahat ng lumalabas sa bibig ng mga magulang natin ay punong-puno ng pagmamalasakit at pagmamahal. Hanggat naririyan, pakinggan mo. Kasi baka mamaya kapag huli na ang lahat, kapag wala na sila, mamimiss mo yung boses. Hahanap-hanapin mo yung tinig. Yung boses ng nanay mo, yung tatay mo. Pakinggan mo. Kasi para din sa atin iyon. Mga magulang, akala ninyo ha? Mga magulang, mahal niyo ang anak nyo. Amen. Amen. At kung mahal niyo ang anak nyo, makikinig din kayo sa kanila. Amen. Walang sumasagot ha. Kasi magulang ako, dapat ako lang yung pinapakinggan. Mali! Hindi sa lahat ng pagkakataon, kayo lang yung tama. Pinapagalitan mo, pinapangaralan mo. No? Hindi sumasagot. Sumagot ka! Nung sumagot, kasi po, sumasagot ka pa. Hindi alam mo saan lulugar. No? Pinapasagot, tapos nung sumagot, sumasagot ka pa. Hindi na voice out nung anak mo kung ano yung pinanggagalingan niya. At wag kang magtataka kung bakit yung kalooban ng bata malayo sa'yo. Bakit palaging nasa lansangan? Bakit palaging nasa barkada? Kasi ang pakiramdam, hindi ka nakikinig sa kanya. Nagtatampo sa'yo, nagagalit sa'yo, kasi wala kang oras para makinig. Sasabihin mo, binibigay ko naman po lahat Pinoprovide ko po ang lahat. Material. Pera. Pero, may oras ba para makinig? Kaya nga, mga may namahal ko mga magulang, baka mamaya, may pinagdadaanan na palang matindi yung anak ninyo, hindi nyo alam. Nabubuli na pala sa school. Sensitive issue ha, excuse po, parental guidance. Naabuso na pala. Na-rape na pala. Na-depress na pala. Pero dahil walang oras, hindi napapakinggan.
Dahil pagod sa trabaho, hindi papakinggan, siya lang ang dapat pakinggan. Ang magulang lang ang dapat pakinggan. Yun ang hirap. Tapos pag nagpatiwakal, sensitive issue, no? Kasi ang pakiramdam ng mga taong nade-depress, walang nakikinig sa kanya. Walang umuunawa, walang umiintindi, walang nagmamahal sa kanya. Kasi nga walang nakikinig. Pero mga manamahal ko mga magulang, ang pagmamahal hindi lang nadadaan sa material na bagay at pera, ha? Kundi ipadama ninyo na palagi kayong naroroon para sa inyong mga anak, na makikinig din kayo sa mga pinagdadaanan nila. Kasi iba naman na talaga yung mga kabataan ngayon. Talagang masyado silang sensitive, na konting problema at pagsubok ang bigat-bigat para sa kanila. Kaya dapat tayo palaging nakikinig sa mga pinagdadaanan nila. Mga magkakaibigan na naririto, tunay ba kayong kaibigan para sa isa't isa? O baka mamaya, pag pinagsabihan ka, kapag itinama ka, magtatampo ka, magagalit ka. Eh di ba dapat matuwa ka kasi totoong kaibigan yung nasa harap mo? Dahil pinagsasabihan ka't itinatama. Hindi ka kinukonsinte. Pipiliin mo ba yung kaibigan na palaging mabait sa'yo pero pagtalikod mo, doon ka sinisiraan? Pakinggan mo. Dahil hindi ka kinukonsente dahil tunay siyang kaibigan sa'yo. Ganun din naman, wag lang puro sa kasiyahan. Baka mamaya magkaibigan lang. Pag libre, kapag gala, kapag sosyal, kapag kakain. Pag nag-open na, umiiyak, i-judge mo, ihuhusgahan mo. Arte-arte mo naman, umiiyak-iyak ka pa. Liit lang naman ang problema mo. Kaya nga yan umiiyak kasi hindi niya na kaya eh. Hindi sa lahat ng oras, tatawa kayo. Hindi sa lahat ng oras, masaya. Kaya nga kayo magkakaibigan. Kahit sa oras ng kalungkutan, dapat nandun kayo't makikinig. Kaya nga hindi na nag-o-open yan eh. Kasi baka husgahan mo. Pero meron na palang pinagdadaan ng matindi. Merong isang tao na kahit kailan hindi na pinakinggan ng tao o hindi na natin pinakinggan. At sino yung taong hindi mo pinapakinggan? Kaaway mo. Di ba? Kung merong isang tao na hindi mo pinapakinggan, sino yon? Yung kaaway mo. Bakit? Kaaway mo nga eh. Kasamaan mo ng loob, katampuhan mo. Pero, kung makikinig ka sa kanya, magkakaayos kayo. Tama o mali? Baka mamaya, ang pinapakinggan mo lang yung side mo, yung kwento mo, yung punto mo. Pero kung pag pinakinggan mo siya, doon mo marirealize, ikaw pala yung mali. Na meron pala siyang punto. Na meron ka palang pagkukulang. Kaya, kung ang bawat tao lang na may kaaway ay marunong makinig, siguro wala nang magkakaaway. At palagi niyong tatandaan ito ha, yung mga taong hindi marunong makinig, sila yung mga taong maraming kaaway. Dahil walang ibang pinapakinggan, kundi ang sarili, ang kanyang kwento, ang kanyang punto. Hindi na pinapakinggan ang ibang punto. Yun pala na yung mali. At sa huli, mga minamahal ko mga kapatid, mahal ba natin ang Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa Diyos? Nakikinig po ba tayo sa Diyos? O baka mamaya nagdadasal ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, pahingi po ng ganito. Sana bigyan mo ko ng ganyan. May problema ako sa ganito. Sana masolusyonan ko na po. Tulungan niyo po ako. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Asan doon yung pakikinig mo? Ikaw lang ang pinakinggan ng Diyos. Hindi ka naman nakinig sa Diyos eh. At ang pakikinig, mga kapatid, ay mahalaga.
Ang pananahimik ay mahalaga sa pananalangin. Dahil ang pananahimik mo ay pakikinig sa Diyos. Nagtatampo ka, magagalit ka, kasi pakiramdam mo, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Una tigit sa lahat, nakikinig ka ba sa Diyos? Kasi baka mamaya, pinaparealize sa'yo ng Diyos na hindi yung hinihiling mo ang makabubuti sa'yo, kundi yung hindi mo hinihiling na ibinigay niya. Amen? Kung papakinggan mo lang ang Diyos, malalaman mo kung ano ang kagustuhan at plano niya para sa iyo. Na hindi ka magtatampo kapag hindi ka niya dininig. Kasi alam natin na yung plano at kagustuhan ng Diyos ay higit na mas mainam at mas maganda kaysa sa kung ano man ang plano at kagustuhan natin para sa ating sarili. Kaya kung mahal natin ang Diyos, makikinig tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos hindi napagod na makinig sa ating na paulit-ulit na mga kasalanan, pagkakamali, mga problema, mga pagsubok. Sa mga oras na iniiyakan natin ng Diyos, sa mga oras na wala tayong mapagsabihan kundi ang Diyos, sa mga oras na wala tayong malapitan kundi ang Diyos, palaging handang makinig ang Diyos, nasa ating tabi. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Tandaan ha, ang dalawang tenga pag pinagdikit ay korting puso. Ibig sabihin, ang taong tunay na nagmamahal, nakikinig. Amen.